Kapag umabot na tayo sa edad na lampas 60, iniisip ng marami na ligtas na ang lahat ng kinagawian nating kainin mula pagkabata. Pero alam mo ba na may ilang pagkaing nakasanayan ng mga Pilipino araw-araw ang unti-unting nagpapahina sa katawan? Ang mas nakakatakot pa, hindi agad nakikita ang epekto, kaya marami ang nagugulat kung bakit biglang humihina, nagkakasakit, o nagiging mabilis mapagod. Kaya ang tanong ko sa'yo, ilan sa mga pagkain ito ang nasa hapag mo ngayong linggo? Nakahanda ka bang malaman kung alin ang maaaring tahimik na sumisira sa kalusugan mo? Kung nanonood ka ngayon at lampas ka na ng 60 o may magulang at lolo't lola ka na gusto mong alagaan, manatili ka rito. Dahil sa video na ito, ibubunyag ko ang 7 karaniwang pagkain na madalas nating kainin, pero sa totoo lang, sila ang maaaring dahilan kung bakit mas mabilis ang pagtanda ng katawan. Huwag kang bibitaw, dahil baka ang huling bahagi ng listahan ang pinakamadalas mong kainin, at siya ring pinakamapanganib. Unang pagkain na dapat bantayan, instant noodles. Ngayon, simulan natin ang listahan. Ang unang pagkain na dapat mong bantayan ay ang instant noodles. Pamilyar na pamilyar ito sa lahat ng Pilipino. Mura, mabilis lutuin, at halos lahat ng lola't lolo ay minsan nang nagpainit ng tubig para lang maghanda nito sa hapunan o merienda. Pero ang tanong, ligtas ba ito para sa isang katawan na lampas na sa 60? Kung isipin, nakakaakit ang lasa. Malasa, maalat, at mabilis magbigay ng kabusugan. Ngunit doon nagsisimula ang problema. Ang instant noodles ay puno ng asin, preservatives, at artificial flavoring na, sa paglipas ng panahon, unti-unting nagpapahina sa puso, bato, at ugat ng dugo. Napansin mo na ba minsan pagkatapos kumain nito ay parang uhaw na uhaw ka? O kaya parang namamanas ang paa at kamay? Iyon ay dahil sa sobrang sodium na laman nito. Hindi lang iyon. Kapag sanay ka sa ganitong pagkain, unti-unting nagiging normal sa iyo ang maalat. At kapag nasasanay ang dila, hindi mo na napapansin na sobra-sobra na pala ang asin sa katawan. Alam mo ba na isa ito sa pinakakaraniwang dahilan ng high blood pressure sa matatanda? Kaya hindi nakapagtataka na maraming Pilipino, kahit maingat sa ibang aspeto ng buhay, ay biglang nakakaranas ng stroke o sakit sa puso. Ngayon, gusto kong itanong, ilan sa inyo ang may stock ng instant noodles sa kusina ngayon? Ilang beses ka kumakain nito kada linggo? Maaaring sabihin mong, Dok, minsan lang naman ako kumain. Pero tandaan, hindi kailangang araw-araw para magkaroon ng epekto. Kahit isang beses o 2 beses kada linggo, kapag taon ang binilang, lumalabas din ang masamang resulta. Kaya't kung mahal mo ang kalusugan mo, o kung may mahal kang ina, ama, o lolo't lola na mahilig dito, baka panahon na para iwasan o bawasan ang pagkain ng instant noodles. Hindi ibig sabihin na bawal, pero huwag gawing regular na parte ng hapagkainan. Dahil kung hindi, baka ito ang tahimik na dahilan kung bakit mas mabilis ang pagkapagod at paghina ng katawan. At huwag mong iwanan ang video na ito, dahil kung sa tingin mo instant noodles lang ang problema, magugulat ka sa susunod na pagkain. Isa itong madalas na inumin ng mga matatanda araw-araw, at baka ito rin ay iniinom mo ngayon habang nanonood ng video na ito. Ikalawang pagkain o inumin, matamis na kape at 3 in negatibo, 1 coffee. Sino ba ang hindi mahilig sa kape? Para sa karamihan ng matatanda, nagsisimula ang bawat umaga sa isang mainit na tasa. Ngunit ang problema ay hindi ang mismong kape, kundi ang matamis na kape at 3 in negatibo, 1 coffee na laganap sa Pilipinas. Murang mabili, madaling timplahin, at masarap sa panlasa, pero ito rin ang nagdadala ng maraming panganib sa katawan ng matatanda. Bakit? Dahil ang 3 in negatibo, 1 coffee ay puno ng asukal, artificial creamer, at sobrang caffeine. Alam mo ba na ang isang sachet nito ay halos katumbas ng 2 o 3 kutsara ng asukal? Kapag iniinom araw-araw, lalo na kung 2 beses o higit pa, unti-unting naiipon ang labis na asukal sa dugo. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit marami sa mga lolo't lola ang biglang sinasabihan ng doktor na mataas ang sugar level o nagsisimula ng magkaroon ng diabetes. Subukan mong isipin, ilang taon ka nang umiinom ng kape na ganito araw-araw? Napansin mo ba na minsan ay parang mabilis kang hingalin? O bigla kang nanginginig kapag hindi nakainom? Ang totoo, hindi lang ito tungkol sa energy boost, kundi sa epekto ng caffeine at asukal na nagtutulungan para pahirapan ang katawan sa pagtanda. At hindi lang iyon. Ang artificial creamer na kasama sa sachet ay gawa sa hydrogenated oil, ibig sabihin, puno ng unhealthy fats na nagpapataas ng cholesterol.
Kapag pinagsama ang mataas na sugar, mataas na caffeine, at trans fats, nagiging perpektong recipe ito para sa sakit sa puso. At ito ang masakit, karamihan ng matatanda ay naniniwalang ordinaryong kape lang ang iniinom nila, pero ang totoo, parang bumibili sila ng lason sa supot. Ngayon, gusto kong tanungin ka, ilang sachet ng 3 in negatibo, isa coffee ang nasa kusina mo ngayon? Ilan ang nauubos mo sa isang linggo? At kung iisipin mo, kaya mo bang tigilan ito? Mahirap, hindi ba? Dahil kapag naging parte ng routine, halos hindi na natin mapansin ang epekto. Pero isipin mo ito, kung kaya mong bawasan kahit kalahati, o palitan ng simpleng black coffee na walang asukal, mas malaki ang magiging tulong nito sa katawan. Hindi ko sinasabing huwag ka nang uminom ng kape, pero piliin ang tamang paraan. Ang simpleng pagbabago na ito ay maaaring magbigay ng dagdag na lakas, mas magandang tulog, at mas malinis na daluyan ng dugo. Kaya kung iniisip mo na ang instant noodles ay delikado, mas lalo kang dapat mag-ingat dito. Dahil ito ang iniinom ng karamihan araw-araw, nang hindi namamalayan na ito pala ang nagtutulak ng mabilis na pagtanda ng katawan. At huwag kang aalis, dahil ang susunod na pagkain ay isa namang paborito ng mga matatanda kapag merienda. Maraming naniniwala na ito ay ligtas at masarap, pero sa likod ng tamis at lambot nito, may kasamang panganib na hindi mo akalaing daladala mo na sa loob ng tiyan mo. Ikatlong pagkain, matatamis na tinapay at kakanin, pandesal, ensaymada, bibingka. Kapag umaga o merienda sa hapon, isa sa pinakapaborito ng mga Pilipino, lalo na ng matatanda, ay ang pandesal na may palaman, ensaymada, o mga kakanin gaya ng bibingka. Simple, masarap, mura, at madaling mabili sa kanto. Kaya't hindi nakapagtataka kung bakit halos araw-araw itong kasama sa mesa ng mga lolo't lola. Pero alam mo ba na ang simpleng tinapay na ito ay maaaring isa sa mga tahimik na sumisira sa katawan? Unang-una, karamihan sa mga tinapay at kakanin na ito ay gawa sa puting harina. Ang puting harina ay mabilis na nagiging asukal sa katawan. Kapag pumasok sa dugo, biglang tumataas ang sugar level at pagkatapos ay biglang bumabagsak. Ito ang dahilan kung bakit marami sa matatanda ang mabilis mapagod, inaantok, o biglang nagiging irritable pagkatapos kumain ng matatamis na tinapay. Pangalawa, ang dagdag na asukal na ginagamit sa mga kakanin ay sobra-sobra. Ensaymada na may matamis na palaman at keso. Pandesal na sinasawsaw sa condensed milk. Bibingka na may dagdag na asukal sa ibabaw. Lahat ito, kapag pinagsama-sama, ay nagiging malaking pasanin para sa pancreas. Kaya't hindi nakapagtataka kung bakit dumarami ang mga senior na may diabetes o hirap kontrolin ang timbang. Ngayon, gusto kong itanong sa'yo, ilang beses ka kumakain ng pandesal sa isang linggo? At ilang piraso ang nauubos mo sa isang kainan? Minsan, iniisip natin na maliit lang naman ito, wala namang epekto. Pero kapag araw-araw at taon ang binilang, napakalaki ng epekto. At hindi lang ito tungkol sa asukal. Alam mo ba na ang mga matatamis na tinapay at kakanin ay halos walang nutrients na tunay na nakakatulong sa katawan? Konting fiber, halos walang vitamins, pero puno ng calories at sugar. Kaya't kahit busog ka, hindi ka talaga nakakatanggap ng nutrisyon. Kaya naman mabilis kang nagugutom ulit at mapapansin mo na palaging naghahanap ang tiyan ng dagdag na pagkain. Subukan mong isipin, ilang taon mo nang kinagawian ang pandesal tuwing umaga? O bibingka tuwing may piyesta? O ensaymada tuwing merienda? At kung titignan mo ngayon ang kalusugan mo, hindi ba't posibleng may koneksyon ang simpleng gawin na ito sa mabilis mong pagkapagod, sakit sa kasukasuan, at hirap sa pagtunaw ng pagkain? Hindi ko sinasabing huwag ka nang kumain ng mga ito. Ngunit tandaan, kapag lampas na sa 60, mas mahina na ang katawan na magproseso ng sobrang asukal at simpleng carbs. Kaya't kung maaari, bawasan ang pagkain ng matatamis na tinapay at palitan ng mas masustansyang alternatibo, gaya ng tinapay na gawa sa whole wheat o simpleng kamote. At bago ka mag-isip na ay pandesal lang pala ang delikado, humanda ka. Dahil ang susunod na pagkain sa ating listahan ay hindi tinapay, hindi rin inumin, kundi isang ulam na halos lahat ng Pilipino ay kinakain araw-araw. At baka ito rin ay nasa plato mo kagabi lamang. Ika-4 na pagkain, pritong isda at mamantikang ulam. Kung kanina ay tinapay at kakanin ang pinag-usapan natin, ngayon ay lilipat tayo sa isang pagkain na halos araw-araw nasa hapag ng mga Pilipino, ang pritong isda at iba pang mamantikang ulam. Madaling lutuin, mura at nakasanayan na.
Ngunit alam mo ba na kapag lampas na tayo ng 60, mas nagiging delikado ang pagkain ng sobrang mantika at prito? Isipin mo ito, bawat beses na nagpiprito ka ng isda, manok o baboy, paulit-ulit din ginagamit ang mantika sa kawali. Alam mo ba kung ano ang nangyayari kapag paulit-ulit na pinapainit ang langis? Nabubuo ang tinatawag na free radicals, maliliit na kemikal na tahimik na sumisira sa mga cells ng katawan. At habang tumatanda tayo, mas mahirap na para sa katawan na labanan ang pinsalang ito. Kaya't hindi nakapagtataka na maraming matatanda ang nagkakaroon ng problema sa puso at atay kahit wala silang bisyo. Ngayon, gusto kong itanong sa'yo, ilang beses ka kumakain ng prito sa isang linggo? At ilan sa inyo ang nagre-reuse ng mantika para makatipid? Karaniwan ito sa maraming bahay, pero hindi napapansin na bawat paggamit ng lumang mantika ay dagdag lason para sa katawan. Dagdag pa rito, kapag prito ang nakasanayan, hindi lang mantika ang problema. Napansin mo ba na halos walang gulay sa plato kapag puro pritong ulam ang inuulam? Ang resulta, maraming matatanda ang nagtataka kung bakit mabilis mapagod o nagkakaroon ng pananakit ng kasukasuan, pero hindi nila naiisip na dahil pala sa kakulangan ng sustansya at sobra ng mantika. At alam mo ba ang isa pang sikreto? Kapag sobra ang pritong pagkain, mabilis ding lumalaki ang tiyan. Hindi dahil sa dami ng kinain, kundi dahil sa kombinasyon ng mantika at asin. Kaya't hindi nakapagtataka kung bakit marami sa mga lolo't lola ay hirap kontrolin ang timbang kahit konti lang ang kinakain nila. Pero hindi ibig sabihin na bawal ka ng kumain ng isda o karne. Ang susi ay sa paraan ng pagluto. Subukan mong ihawin, lagyan ng kaunting sabaw, o lutuin sa simpleng tubig at gulay. Sa ganitong paraan, makukuha mo ang protina at sustansya nang hindi dinadagdagan ng sobrang mantika ang katawan. Kaya ang tanong ko, handa ka bang bawasan ang paborito mong pritong ulam para mas humaba ang buhay mo? Mahirap sa simula. Pero isipin mo na lang, bawat araw na hindi ka naglalagay ng lason sa katawan ay dagdag araw ng lakas at sigla. At huwag kang aalis, dahil kung iniisip mong tapos na ang listahan ng delikadong pagkain, nagkakamali ka. Ang susunod na pagkain ay isang bagay na madalas gawing dessert ng mga matatanda. Matamis, malamig, at paborito tuwing handaan, pero maaaring masama ang epekto sa iyong kalusugan kung hindi ka mag-ingat. Ikalimang pagkain, halo-halo at mga sorbetes. Sino ba ang hindi natutuwa sa malamig na panghimagas, lalo na kapag mainit ang panahon? Sa Pilipinas, isa sa pinakapopular ay ang halo-halo, punang yelo, gatas, asukal, prutas, gulaman, at kung ano-ano pa. Dagdagan mo pa ng mga sorbetes na mabibili sa kanto, mura at masarap, kaya't paborito ng maraming lolo't lola. Pero ang tanong, ligtas ba ito para sa katawan ng isang taong lagpas 60? Ang problema sa halo-halo at sorbetes ay hindi lang dahil sa tamis. Kapag pinagsama-sama mo ang yelo, gatas na puno ng asukal, condensed milk, at iba pang matatamis na sangkap, nagiging sobrang bigat ito para sa pancreas at kidney. Alam mo ba na isang malaking baso ng halo-halo ay halos katumbas ng 3 soft drinks sa dami ng asukal? At kung iniisip mong paminsan-minsan lang naman ako kumakain, tandaan, ang paminsan-minsan, kapag palaging inuulit sa bawat piyesta o merienda, nagiging regular na lason din sa katawan. Ngayon, gusto kong itanong, ilang beses ka kumain ng halo-halo nitong nakaraang buwan? At ilang scoop ng sorbetes ang madalas mong makuha kapag may handaan? Minsan iniisip natin na ito'y simpleng kasiyahan lang, pero sa edad na lagpas 60, mas mabagal na ang katawan sa pagproseso ng asukal. Kaya't mas madaling tumaas ang sugar level, mas mabilis lumala ang arthritis, at mas tumitindi ang pananakit ng kasukasuan. At hindi lang iyon. Ang sobrang tamis mula sa mga dessert na ito ay nakakaapekto rin sa utak. Alam mo ba na ang mataas na sugar level ay konektado sa mas mabilis na pagkawala ng memorya at paglala ng demensya? Kaya't habang iniisip natin na dessert lang ito para pampasaya, tahimik naman itong inaapektuhan ang utak ng matatanda. Kung susuriin mo, ano ang nangyayari pagkatapos kumain ng halo-halo? Una, busog ka at parang energized. Pero makalipas ang isang oras, bigla kang nagiging antok at pagod. Iyon ang sugar crash, mabilis na pagtaas at mabilis na pagbagsak ng energy. At kung paulit-ulit itong nangyayari, unti-unting nasisira ang natural na balanse ng katawan. Hindi ko sinasabi na huwag ka nang tumikim ng halo-halo o sorbetes. Siyempre, bahagi ito ng kultura at kasayahan. Pero kung maaari, gawin itong tunay na paminsan-minsan lamang. Huwag gawing regular na parte ng hapag o merienda.
At kung talagang gusto mong kumain, subukan mong bawasan ang asukal. Huwag nang magdagdag ng condensed milk o piliin ang prutas na natural na matamis bilang kapalit. Kaya, kung iniisip mong ang prito o tinapay lang ang delikado, nagkakamali ka. Dahil kahit dessert na nakasanayan natin mula kabataan, maaari ring maging kalaban ng kalusugan sa pagtanda. At huwag kang aalis dahil ang susunod na pagkain ay isa sa pinakapopular na ulam ng mga Pilipino. Halos lahat ng matatanda ay sanay dito, iniisip na ito'y nakakapagbigay ng lakas at sigla. Pero ang hindi nila alam, ito pala ang nagdudulot ng bigat at paghina ng katawan sa bawat taon na lumilipas. Ika-6 na pagkain, karne ng baboy at mga ulam na mabigat sa mantika, adobo, dinuguan, at B. Kung may isang pagkain na hindi nawawala sa mga hapag ng Pilipino, lalo na sa mga handaan at araw-araw na ulam, ito ay ang karne ng baboy. Adobo, dinuguan, lechon, pritong liempo, lahat ito'y paboritong-paborito ng maraming matatanda. Minsan sinasabi pa ng mga lolo't lola, ito ang nagbibigay sa akin ng lakas. Pero ang hindi nila alam, ang parehong ulam na ito ang maaaring unti-unting nagpapahina sa kanilang katawan. Bakit? Dahil ang baboy, lalo na kapag luto sa maraming mantika at asin, ay puno ng saturated fat at cholesterol. Alam mo ba na kahit isang maliit na serving ng dinuguan o adobo ay maaaring tumumba sa halos kalahating araw na rekomendadong fat intake para sa isang senior? At isipin mo, ilang beses sa isang linggo kang kumakain nito? Ngayon, gusto kong tanungin ka, ilan sa inyo ang may adobo kagabi o lechon sa huling handaan? Masarap. Nakasanayan na rin mula pagkabata. Pero kapag umabot ka na ng edad na lampas 60, mas mabagal na ang metabolismo ng katawan. Ang taba na hindi agad nasusunog ay naiipon sa ugat ng dugo, nagiging bara, at sa huli ay nagdudulot ng stroke o atake sa puso. At hindi lang taba ang problema. Ang asin na gamit sa adobo at iba pang ulam na baboy ay sobrang taas. Ang kombinasyon ng asin at taba ay isang napakapanganib na formula para sa mataas na presyon. Kaya't kung iniisip mo na ang simpleng plato ng baboy ay karaniwang pagkain lang, baka hindi mo alam na ito pala ang naglalagay ng dagdag taon sa iyong biological age. Alam mo ba kung bakit maraming matatanda ang biglang nanghihina kahit wala silang bisyo? Isa sa mga pinagmumulan ay ang madalas na pagkain ng mamantikang baboy. Napansin mo na ba na pagkatapos kumain ng lechon o pritong liempo, parang mabilis kang hinalin o biglang inaantok? Hindi ito dahil sa busog lang, kundi dahil sa bigat ng taba na kailangang iproseso ng katawan. Pero hindi ko sinasabi na huwag ka nang kumain ng karne ng baboy habang buhay. Ang susi ay moderation at tamang paraan ng pagluto. Subukan mong bawasan ang mantika, alisin ang sobrang taba, at dagdagan ng gulay sa bawat kainan. At kung maaari, piliin ang isda o manok na hindi gaanong mamantika bilang alternatibo. Tandaan, bawat maliit na pagbabago ay malaking tulong sa kalusugan kapag tumatanda na. Kaya ang tanong ko, handa ka bang bawasan ang paborito mong baboy para mas humaba at mas gumaan ang buhay mo? Mahirap tanggihan ang adobo o lechon sa hapag. Pero isipin mo, mas gugustuhin mo bang kumain ng isang piraso ngayon at magkasakit bukas, o bawasan ito at manatiling malakas sa mga susunod na taon? At huwag kang bibitaw, dahil ang huling pagkain sa listahan natin ay isang bagay na iniisip ng lahat na healthy. Madalas itong nakikita sa mga commercial at iniinom ng matatanda araw-araw. Pero ang hindi alam ng marami, ito pala ang isa sa pinakadelikadong nilalagay nila sa kanilang katawan. Ika-7 pagkain, instant juices at diet na soft drinks. Marami sa mga matatanda ang iniisip na kapag hindi sila uminom ng soft drinks, ligtas na sila. Kaya ang iba ay bumabaling sa mga instant juice powders na tinutunaw sa tubig, o kaya'y sa mga soft drinks na may tatak na diet o zero sugar. Mukhang mas ligtas, hindi ba? Pero ang hindi alam ng marami, ito pala ang isa sa pinakamapanganib na iniinom ng matatanda araw-araw. Bakit? Dahil ang instant juices at diet sodas ay puno ng artificial sweeteners at additives. Wala silang tunay na asukal, pero ang mga kemikal na ito ay niloloko ang katawan. Ang utak ay napapaisip na may sugar na pumapasok pero wala pala. Ang resulta, mas lalong naghahanap ng totoong tamis ang katawan, kaya't mas nagiging matakaw sa matatamis na pagkain. Ngayon, gusto kong itanong, ilang baso ng powdered juice ang naiinom mo sa isang araw? Ilan sa inyo ang iniisip na safe ang diet soft drinks dahil walang sugar?
Subukan mong tandaan, sa halip na bumuti ang kalusugan, mas lalo nitong pinapabilis ang pagtaas ng timbang at paglala ng diabetes. At hindi lang iyon. Alam mo ba na maraming pag-aaral ang nag-ugnay ng artificial sweeteners sa mas mataas na panganib ng stroke at dementia? Isipin mo, iniinom mo ang isang bagay na iniisip mong makakabuti, pero sa katotohanan, ito pala ang tahimik na nagpapabilis ng pagtanda ng utak. Kaya't kung naniniwala ka na nakakatulong ang instant juices at diet sodas, baka panahon na para baguhin ang pananaw na yon. Dagdag pa, karamihan sa mga instant juice powders ay may food coloring at preservatives. Kung titignan mo ang pakete, napakaraming sangkap na hindi mo kilala at hindi mo mabigkas. Tanungin mo ang sarili mo, kailangan ba talaga ito ng katawan mo? O baka mas binibigyan mo lang ng trabaho ang atay at bato na alisin ang mga kemikal na ito? Kaya't kung mahalaga sa iyo ang kalusugan mo, mas mainam na bumalik sa natural. Imbes na instant juice, bakit hindi subukan ang simpleng tubig na may hiwa ng kalamansi o pipino? Kung gusto mo ng matamis, piliin ang sariwang prutas kaysa sa artipisyal na pulbos. Sa ganitong paraan, makakakuha ka ng tunay na sustansya at hindi ng kemikal na nakakasira sa katawan. Ngayon, gusto kong itanong sa iyo ng direkta, alin sa 7 pagkain ito ang pinakamadalas mong kainin o inumin? At handa ka bang gumawa ng simpleng pagbabago para sa kalusugan mo? Huwag kang aalis, dahil pagkatapos nito ay magbibigay ako ng buod at ilang mahahalagang payo na maaaring makapagligtas ng buhay mo o ng mahal mo sa buhay. Paano babaguhin ang araw-araw na pagkain para mas humaba ang buhay? Narinig mo na ngayon ang 7 pagkain at inumin na madalas nakasanayan ng maraming matatanda sa Pilipinas. Instant noodles, matamis na 3 in negatibo isa coffee, pandesal at kakanin, pritong isda at mamantikang ulam, halo-halo at sorbetes, karne ng baboy tulad ng adobo at dinuguan, at sa huli, mga instant juices at diet soft drinks. Sa unang tingin, normal lang silang bahagi ng araw-araw. Pero sa katotohanan, sila ang unti-unting nagpapahina sa katawan, nagdadala ng sakit, at nagpapabilis ng pagtanda. Ngayon, gusto kong tanungin ka, ilang beses mo kinain o ininom ang mga ito nitong linggo lang? At kung isipin mo, nakaramdam ka ba ng sintomas gaya ng mabilis mapagod, madalas na pananakit ng katawan, o bigla ang pagtaas ng blood pressure? Maaaring hindi mo agad naiugnay, pero baka ito na ang tahimik na dahilan. Ang totoo, hindi ko sinasabing bawal na ang lahat ng ito. Ang importante ay moderation at ang kakayahang pumili ng mas mabuting alternatibo. Kung sanay ka sa instant noodles, bakit hindi subukang maghanda ng simpleng sabaw na may gulay? Kung hindi mabubuhay ng walang kape, bakit hindi piliin ang black coffee na walang sobrang asukal at creamer? Kung mahilig sa pandesal, baka pwedeng palitan ito ng whole wheat bread o kamote. At higit sa lahat, mahalagang tandaan na ang bawat kagat at lagok ay may epekto. Hindi mo man makita agad ngayon, makikita mo ito bukas, sa susunod na taon, at sa susunod pang dekada ng iyong buhay. Kaya't ang tanong ko, gusto mo bang maging masigla hanggang sa edad na 80, 90, o kahit 100? O gusto mong gumugol ng huling taon ng iyong buhay na laging nasa ospital? Mayroon kang kapangyarihan na pumili ngayon. Hindi kailangang maging biglaan at mahirap. Magsimula sa maliit na hakbang, bawasan ang asin, iwasan ang labis na tamis, at piliin ang sariwa kaysa sa instant. Bawat araw na nagdesisyon kang pumili ng mas malusog, mas pinapahaba mo ang oras na makakasama mo ang iyong pamilya, mga apo, at mahal sa buhay. Kaya kung sa tingin mo mahalagang mensahe ito, huwag mong itago sa sarili mo. Ibahagi mo ang video na ito sa iyong mga kaibigan, kapamilya, at lalo na sa mga mahal mong matatanda. Dahil baka isang simpleng payo lang ang makapagligtas ng buhay nila. At bago matapos, gusto kong itanong muli, alin sa 7 pagkain na ito ang pinakamahirap mong iwasan? At anong hakbang ang gagawin mo bukas para magsimula ng pagbabago? Isulat mo sa comments dahil gusto kong marinig ang sagot mo. Tandaan, ang kalusugan ay hindi regalo ng iba, kundi resulta ng mga desisyong ginagawa natin araw-araw. Kaya piliin mong alagaan ang sarili mo ngayon para makasama mo pa ang mga mahal mo sa mas mahaba at mas masayang panahon.